Pulang-pula ang buong mukha ni Jasper habang nakatingin sa lalaking nasa harap niya at may dalang bouquet. Ang ganda mo. Hindi ka nakakasawang tingnan. Napakagat si Jasper sa kanyang ibabang labi sa narinig. Ibinigay sa kanya ang bulaklak tsaka siya hinalikan nito sa pisngi. Subalit, mas lalo pa siyang kinabahan nang magkalapit ang kanilang mga muka. Nagkatitigan sila at dahan-dahang nilalapat ng lalaki ang labi nito sa labi niya. Sabik na siyang maramdaman ang malambot na labi nito, ngunit bigla siyang nahulog. Aray! Daing pa niya. Teka, hindi yun totoo. Ikikiss na ako ni Donnie. Donnie Pangilinan na yun, oh. Napasapo na lang siya sa kanyang noo at pilit na umupo sa kama. Panaginip lang pala yun. Nakakainis. Si Jasper Manalo ay isang 27 taong gulang na dalaga. Isa siyang mabait at mapagmahal na anak at ate sa kanyang mga kapatid. Isang jeepney driver ang kanyang ama habang housewife naman ang kanyang ina. Lord, salamat pa rin po sa panibagong buhay. Kahit naboki ako kanina. Thankful pa rin ako kasi nagising po ako. Nakangiting sambit niya. Kakarasign lang niya sa trabaho bilang call center agent dahil naging toxic na ang environment nito para sa kanya. At ngayon ay magsisimula siyang maghanap ng trabaho. Lumabas si Jasper mula sa kanyang kwarto at bumungad sa kanya ang kanyang ina na nagtatahi ng lumang damit. Good morning, Mama. Good morning, anak. Kumain ka na? May niluto akong tusino riyan. Lumapit si Jasper sa kanyang ina at niyakap siya. Ma, sabi ko naman sa iyo na itapon mo na yan. Ang luma na po ng damit na yan eh. Anak, sayang naman. At isa pa, natatahi ko naman ang mga butas ng damit na to. Bilang isang panganay at anak, ay nakakaramdam ng awa si Jasper. Kaya naman, mas lalo pa niyang gustong makahanap na agad ng trabaho dahil sa kanilang sitwasyon at may 2 kapatid din siyang nasa kolehiyo. Wag po kayong mag-alala, Mama. Maghahanap po ako ng trabaho ngayon. At pinapangako ko, kapag may sahod na ako, bibilan kita ng mga damit. Napangiti naman ang kanyang ina sa kanya at tumango. Kumain na si Jasper at naligo pagkatapos. Nagbihis na rin siya at dala ang mga requirements ay ngumiti siya sa salamin. Para sa pamilya ko, gagawin kong lahat. Naging maganda naman ang takbo ng mga interview ni Jasper. Maghihintay lang ako sa tawag nila. Alam kong may ibibigay si Lord sa akin. Positibong wika niya. Habang tumatawid sa kalsada, ay bigla na lang siyang nasagasaan ng motorsiklo. Tulong! Dahil sa impact ay nawalan si Jasper ng malay. Nagising na lang siya dahil sa malakas na pagbukas ng pinto kung saan iniluwa roon ng isang sikat na bilyonaryo, si David Montemayor, CEO sa isang sikat na multinational tech company sa Pilipinas. David, bakit siya nandito? Nasaan ang mga doktor at nurse rito? Hindi niyo ba nakita may nangangailangan ng tulong dito? Maotoridad na wika ni David. Dali-daling lumapit ang mga doktor at nurse kay Jasper, kaya naman naguluhan siya. Kulang na lang ay itusan nito ang lahat na pagtulungang asikasuhin siya kaysa ibang mga pasyente. Nasagasaan po ako ng motorsiklo. Pagkatapos po noon, nawala na ako ng malay. Kwento pa niya. Nang tingnan siya ni David, ay hindi niya mawari kung bakit puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Bakit siya nandito? Bakit alam niya na nandito ako sa ospital? Tanong niya sa kanyang sarili. Kailangan niyo pong ma-x-ray at CT scan para matingnan kung may bali pa kayo sa buto o di kaya may internal injuries. Hindi na po, Doc. Okay lang po ako. Yes, Doc. We will do it. Hindi makapaniwalang tumingin si Jasper kay David. Tumango ang doktor dito at umalis muna, kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataong kausaping ang binata. Sino nagsabing pumayag ako? Hindi ako pumayag. At bakit naman? Kasi wala akong pera. Gastos lang yun. Sino nagsabi na ikaw ang magbabayad? Kung hindi ako, sino? May nakikita ka pa bang ibang tao bukod sa akin, Jasper? Napalunok si Jasper sa kanyang laway habang nakatingin sa mga mata ni David. Bakit ka ba nandito, ha? Sino nagsabi sa'yo na nandito ako? Tinawagan ako ng ospital dahil nasa emergency contacts ang number ko sa cellphone mo. Anong emergency contacts ko? Wala nga ako number sa'yo. At higit sa lahat, hindi ako baliw para magkaroon ng number sa ex ko. Biglang napatahimik si Jasper nang mapagtanto niya ang kanyang huling sinabi.
Napaiwas siya ng tingin kay David at bahagyang huminga ng malalim. Ibig ko sabihin, wala ko number mo. Nandito na ako, Jasper. Wala ka na magagawa. Sasamahan kita sa pagpapa-x-ray at CT scan. Gaya ng sabi ni David, ay walang nagawa si Jasper kung hindi ang tumango na lang. Pero, paano kaya napuntang number niya sa emergency contacts ko? Tanong ni Jasper sa kanyang isipan. Dahan-dahang tumayo si Jasper sa hospital bed, subalit nagulat na lang siya nang alalayan siya ni David. Anong ginagawa mo? Ako na. Baka may makakita pa sa'yo. Sikat ka pa naman. Wala akong pakialam sa kanila. Ikaw ang concern ko rito. Napakagat si Jasper sa kanyang ibabang labi nang hawakan ni David ang kanyang baywang. At napapapikit din siya sa tuwing hinihigpitan ni David ang pagkakahawak sa balikat niya. Bakit ba ito nangyayari sa akin, Lord? Nang matapos si Jasper sa pagpapa-x-ray at CT scan, ay naghintay sila sa resulta. Nakahinga naman siya ng maluwag nang sabihin ng doktor na walang masamang nangyari sa katawan niya. Sabi ko naman sa'yo, wala lang to eh. Nagsayang ka pa talaga ng pera. Hindi ko sinayang ang pera ko, Jasper. Gusto ko lang makasiguro na walang masamang mangyari sa'yo. Hindi naman tayo magkaano-ano. Pero salamat. Dahil ikaw pang nagbayad sa lahat ng ginastos ko dito sa ospital. Wala nga naman. Gaya ng sabi ko, gusto kong maging okay ka. Paano ko ba babayaran yung ginawa mo sa akin? Gusto kong bumawi sa'yo dahil alam kong isa kang bising tao at bayad ang oras mo. Be my girlfriend. Napaubo nang wala sa oras si Jasper habang nakatingin sa mga mata ni David. Nagbibiro ka lang, di ba? Seryoso ko, Jasper. Baka magsabi ko ng it's a prank. Natatawang sagot niya, subalit ang totoo ay bumilis na ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Can we talk inside my car? Wala sa sariling tumango si Jasper kaya naman sinabunutan niya ang kanyang sarili habang nakasunod kay David. Pinagbuksan pa siya ng pinto nito kaya naman mas lalo siyang kinabahan. Kailangan kong may mapakilalang girlfriend kay Lola. Dahil kung hindi, ipapakasal niya ako sa apo ng kaibigan niya. Wala ka na bang ibang babae na nakita bukod sa akin? Alam mo kung saan ako nanggaling, David. Magkaiba tayo. I don't care, Jasper. At isa pa, ikaw ang nagsabi na gusto mong bumawi sa akin. Pero hindi sa ganitong paraan. Babayaran kita. I assume naghahanap ka ng trabaho. Sagot nito at tumingin sa hawak niyang brown envelope. Pag-iisipan ko muna. Hindi ka makakalabas ng kotse hanggat hindi ka pumapayag. Anong hindi? Sisigaw ako rito. Kung may makakarinig sa'yo. Hindi magandang biro to, David, ah. Hindi naman ako nagbibiro. Napabuga ng malalim na hininga si Jasper habang nakatingin ng masama kay David. Napatigil pa siya ng sunod-sunod ang pag-vibrate ng cellphone niya. Ate, may project po kami tapos magkakaroon po kami ng educational tour. Ate, may bayarin po kami sa school. Nakakahiya pong humingi sa inyo dahil alam ko pong umalis kayo sa trabaho. Pagbasa pa niya sa text ng mga kapatid niya, huminga ng malalim si Jasper. Wala na siyang ibang choice, lalo na't kailangan niya ng pera. Sige, papayag ako. Pero, pwede ko bang malaman kung magkano ibabayad mo sa akin? 100,000 pesos per month. Napanganga si Jasper dahil sa gulat. Seryoso ka ba? Hindi ka ba malulugi? Magpapanggap lang naman tayo, hindi ba? Wala namang kasalang magaganap. Kung gusto mo, pwede tayo magpakasal. Maghunos dili ka nga. Magpapanggap ako nobya mo. Ipapakilala mo ako sa lola mo. Tapos ang usapan. And we will act like we're in a relationship. Kaya mo naman, di ba? Bakit naman hindi? Hindi para sa sarili ko ang perang ipapasahod mo sa akin. Para yun sa pamilya ko. So deal? Deal. Nakipag-handshake pa si David sa kanya. Kaya naman bumilis ang tibok ng kanyang puso nang maramdaman ang kamay nito. Saan mo gustong ihatid? Anong ihahatid? Ako? Hindi na. Sasakay na lang ako ng Napatigil si Jasper sa pagsasalita nang biglang paandarin ni David ang kotse. Saan mo ba ako dadalhin, ha? Hindi naman ako pumayag, David, eh. Ihatid kita sa inyo. Gusto ko makauwi ka ng safe. Sagot nito sa kanya habang nakatutok ang mga mata sa kalsada. Walang nagawa si Jasper kung hindi ang bumuntong hininga na lang. Sa kanto mo na lang ako ihinto. Pakiusap. Tumango si David sa kanya kaya naman ihinto siya sa may kanto. Maraming salamat, David.
Walang anuman. Bukas, may mag-shopping tayo. Para saan? Ipapakilala kita kay Lola bukas. Pagkatapos nating mag-shopping. Ang bilis naman. Hindi pa nga ako nakakahinga ng maayos eh. Kaysa naman ipakasal niya ako sa taong hindi ko kilala. Ang choosy mo. Mayaman naman kayo pareho. At paniguradong maganda ang babaeng ipapakasal sa'yo. Hindi ko gusto eh. Napailing na lang si Jasper sa binata at nagpaalam na. Lumabas din si David sa kotse at tiningnan siya habang nag-alakad na pasok sa kanto. Nang makarating siya sa kanila, ay tulog ang kanyang ina, kaya naman hindi na niya ito ginising pa. Pumasok siya sa kwarto at dali-daling kinuha ang kanyang cellphone. Camille 1 at Camille 2. Si Camille nga ang salarin nito. Anya at tinawagan kaagad ang kanyang best friend. Best friend, namiss mo ba ako? Napatawag ka ata. Bungad nito sa kabilang linya. Talaga lang Camille Augusta Asuncion? Aba, bakit may pagtawag sa full name ko? Alam mo ba kung ano nangyari sa akin kanina? Ikinuwento ni Jasper ang lahat ng nangyari habang si Camille naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanya. Ngayon, ay paliwanag mo sa akin kung bakit may Camille 1 at Camille 2 sa emergency contacts ko. Huwag mo sabihing number ni David ang nasa Camille 1. Best friend, alam ko namang mahal mo ko. Pinalitan ko nga yan dahil matagal ka nang kinakamusta ni David dito sa akin. Hindi ko naman inasahang ganun palang mangyayari. Ano? Binugaw mo pa talaga ako sa ex ko? Kala mo naman talaga ha? Tumigil ka. Ayoko na nga ma-involve sa buhay niya pero ito ako ngayon. Pumayag na maging fake girlfriend niya. Ay sus, alam ko namang gusto mo rin eh. Camille, ang pera makukuha ko ay para naman sa pamilya ko. Kaya nga, pero higit pa ron ay makakasama mo pa si David. Tapos, patutulungan mo pa siya. Kaya mo bang ipakasal siya sa ibang babae? Ewan ko sa'yo. May utang ka pa sa akin ha, sinasabi ko talaga sa'yo. Inasal pa siya ni Camille, kaya naman pinatay niya ang tawag. Maya-maya pa, ay nagulat na lang siya nang biglang tumawag si Camille 1, ang numero ni David. Hello? Kamusta ka? Bakit hindi ka nagbabahinga? Ang OA naman talaga. Malayo lang naman sa bitukang nangyari sa akin. Jasper, David, magpahinga ka na. Maaga kita susunduin bukas. oo na nga, salamat. Wala ka na bang ibang sasabihin? Hindi ka agad nakasagot si David, kaya naman papatayin na sana ni Jasper ang tawag, subalit napatigil siya sa sinabi ni David. Masaya ako nakita kita ulit. After 3 years. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jasper dahil sa kanyang narinig. Masaya ako sa lahat ng narating mo sa buhay. Deserve mo lahat, David. Alam mo yan. Magsasalita pa sana si David, subalit pinatay na niya ang tawag. Ayun kasi Jasper eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin pero para kay nanay at tatay, kay Jean at Jared, gagawin ko ang lahat para sa kanila. Wika niya bago magpahinga. Kinabukasan, maagang nagising si Jasper. Just be yourself, Jasper. Maganda ka naman. Di hamak na lamang ka lang ng 1,000,000 ligo kay Liza Soberano. Nakaramdam din siya ng kaba dahil ito ang unang beses na makikita niya ang lola ni David. Noong sila pa ay nasa Amerika kasi ang lola nito, kaya naman hindi siya magkaroon ng pagkakataong makilala ito. Sisiw lang to. Ang motivation natin ngayon ay triple P. Pera para sa pamilya. Nang matapos ay nagpaalam si Jasper sa kanyang ina na may lakad siya. Mag-ingat ka anak. Nakangiting tumango si Jasper sa kanyang ina at kumuway pa bago lumabas ng bahay. Habang naglalakad papunta sa kanto, ay hindi naman niya mawari kung bakit bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Wala naman akong sakit sa puso, di ba? Bakit ang bilis ang tibok ng puso ko? Usal pa niya. Nakita niya ang nakaparadang mamahaling sasakyan ni David sa labas. Kaya naman, umayos siya. Subalit nang hina naman ang tuhod niya nang makita ang binata. Nakasuot ito ng white long sleeves at shades. Good morning. Nakangiting bati nito sa kanya. Magandang umaga. Ang init dito sa Pilipinas. Naka-long sleeves ka. Pagbibiro pa niya para maibsan ang kaba. Napahagat naman siya sa kanyang ibabang labi nang makitang tumawa si David. Ito na nga sinasabi ko sa'yo, Jasper Manalo. Ang bilis mong madala sa mga ngiti ni David eh. Mag-internalize ka ate. Hindi ikaw to. Saad pa niya sa kanyang sarili. Alam ko namang gwapo ko sa paningin mo. Aba,
Imbento ka ha. Tumawa ulit si David sa kanya bago siya pagbuksan ng pinto ng kotse. Are you okay? Tanong ni David nang makaupo sila sa loob. Siyempre naman, bakit hindi? Lumapit si David sa kanya at tinitigan siya sa mata. Namumutla ka kasi. Sagot nito tsaka tiningnan ang labi niya. Napaiwas ng tingin si Jasper habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang dami mong sinasabi. Umalis na nga tayo. Usal pa niya. Lumayo na si David sa kanya at nang tingnan niya ito, malawak ang ngiting iginawad nito. May alam ako para pumulang labi mo. Ano naman? Kiss. Mabilis sa tinakpa ni Jasper ang kanyang labi, habang si David naman ay tumatawa sa kanya. Gusto mong suntukan ko yung mukha mo para mamula rin? Ang daming sinasabi. Umalis na nga tayo. Habang nasa biyahe ay tahimik lang silang dalawa. Subalit minsan, napapansin ni Jasper na sumusulyap si David sa kanya. Nang makarating sila sa mall, ay kaagad silang nagpunta sa women's store. Ano bang bet na damit ng lola mo? Pang lola rin. Alam mo namang matanda na siya. Oo nga, ang ibig kong sabihin, paboritong kulay. Jasper, Tumingin siya ng diretso dito. just be yourself, okay? Ay hindi. Gusto ko na magpa-impress sa lola mo, no? Ang mahal-mahal ng bayad mo sa akin eh. Bumuntong hininga si David sa kanya, kaya naman gumisi siya rito. Hindi ko alam kung ano gusto ni Lola. Pero ako, alam kong gusto ko. At ano naman yon? Ikaw, Napatitig si Jasper sa mga mata ni David nang marinig ang sagot nito. Naramdaman na lang niyang uminit ang kanyang mga pisngi at bumilis ang tibok ng kanyang puso. I mean ikaw. Baka hindi mo magustuhan. Hindi mo pa nga sinasabi sa akin eh. Nakakainis ka naman. Kaya noon. Bagay na bagay ka sa kahit anong kulay. Lalo na sa baby pink at light yellow na dress. Napakagat si Jasper sa kanyang ibabang labi at napaiwas ng tingin kay David. Ano ba tong taong to? Parang baliw. Sinasabi ko talaga hindi ako madadala sa mga sinasabi niya. Saad niya sa kanyang isipan. Sige, maghanap na ako rito para mabilis tayong matapos. Hindi pa man nakakapagsalita si David, ay kaagad na siya naglakad papunta sa mga nakahilerang mga damit. Isa-isa niyang tinignan ang mga damit hanggang sa nakapili siya ng isang magandang light pink dress. Itong napili ko. Wika pa niya kay David nang lumapit siya rito. Isukat mo na. Tumango naman siya rito at nagpunta sa fitting room. Napangiti si Jasper habang nakatingin sa kanyang sarili sa salamin. Tama nga si David. Bagay ako sa baby pink. Nang lumabas siya sa fitting room, ay nakangiti siyang nakatitig kay David habang ipinapresenta ang kanyang sarili. Okay lang ba? Tanong niya rito, subalit hindi siya sinagot ni David. Sa halip ay nakatitig lang ito sa kanya. Hoy, David! Doon lang bumalik sa wisyo si David, kaya naman napaayos ito sa kanyang suot na polo. Okay na okay. Bagay sa'yo. Ngumiti naman si Jasper dito at kinuha ang kanyang suot kanina para ilagay sa paper bag. Pumili ka pa ng mga damit Ha? Hindi, okay na ako rito. Ano bang sinabi ko sa'yo kahapon? Magsha-shopping tayo. David, hindi na nga kailangan. Umiling si David sa kanya, kaya naman wala siyang nagawa kundi ang kumuha ng dalawang dress. Subalit, nagulat na lang siya sa ginawa nito. Pakibalot ang natin to. Saan ito sa sales lady, sabay turo sa mga nakahilerang damit. Hoy, baka ikaltas mo yan sa ibabayad mo David! Pagpipigil pa niya rito, subalit hindi ito nakinig sa kanya. Hindi ko kakaltasan, Jasper. Hayaan mo na ako. Please. Napakamot na lang si Jasper sa kanyang ulo nang makita ang halos 10 paper bag na daladala ni David. Siguro naman, tapos na tayo, di ba? Kitain na natin ang lola mo. Sigurado ka ba? Pwede pa naman tayong bumili ng sandals. Hindi, wag na. Bagay naman ang suot kong closed shoes sa suot kong dress Please, David. Nahihiya na ako. Maawa ka. O sige, kung yun ang gusto mo. Ay, salamat naman. Nagpunta na sila sa parking lot at pumasok na sa kotse si David. Teka, steady muna tayo rito. Kailangan ko lang maglagay ng light makeup para magmukha akong fresh sa paningin ng lola mo. Maganda ka naman kahit walang makeup. Napalingon si Jasper kay David nang marinig niya ang sagot nito. Chusero, may eyebags nga ako
Wala naman ako nakakitang kahit ano sa mukha mo. Para sa akin, maganda ka na. Ang dami mong alam, Mr. Montemayor. Seryoso ko, Jasper. Pero kung yan ang kakasaya at ikakabus ang confidence mo, hindi kita pipigilan. Nakangiting tumango si Jasper at sinimula ng paglalagay ng konting makeup sa mukha niya. Nang tingnan niya si David ay tahimik lang itong nakatingin sa kanya at ngumingiti pa. Tara na! Kaagad nagmaneho si David papunta sa bahay nito. Grabe, kahit pagpapanggap lang, bakit ako kinakabahan? Tanong niya sa kanyang isipan. Habang papasok sila sa malaking bahay ni na David, ay siyang pagbilis din ang tibok ng kanyang puso. Nagulat pa siya nang hawakan nito ang isang kamay niya. Lah, Nakangiting tawag ni David sa kanyang lola Marisa na nakaupo sa sala. Apo, may kasama ka atang bisita. si Jasper po, girlfriend ko. Pagpapakilala pa ni David sa kanya, tsaka siya nito hinawakan sa bewang. Girlfriend mo? Natutuwang tanong ng matanda. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Jasper Manalo. Girlfriend po ni David. Nakangiting pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Napatitig si Lola Marisa sa kanya. Subalit kalaunan ay nilapitan siya nito at kinuha mula kay David. Sa wakas, at may pinakilala ng babae si David sa akin. Masayang masaya ako, iha. Alam mo bang matagal ko nang hinihintay na magkanobi ang apo ko? Palagi kasi nakatutok sa trabaho. Kung hindi ko sinabi sa kanya na ipapakasal ko siya sa apo ng kaibigan ko, hindi kanya ipapakilala sa akin. Ganun po ba? Nakangiting sagot ni Jasper nang makaupo sila sa sofa. Ilang buwan na ba kayo? 3, 5 po. Biglang kinabahan si Jasper nang titigan sila ni David pareho ni Marisa. I mean, 5 months na po kami magkakalala. At 3 months na po kaming mag-girlfriend at boyfriend. Paliwanag ni David sa matanda. Nakahinga naman siya ng maluwag nang ngumiti ito sa kanila. At talaga, sige na, mag-kiss nga kayo. Kilig na utos nito. Nanlaki ang mga mata ni Jasper dahil hindi siya handa sa inuutos nito. Sinanyasan pa niya si David kung anong gagawin. Subalit, mas lalo siyang kinabahan nang lumapit ito sa kanya. Hindi niya naman ako hahalikan, di ba? Tanong niya sa kanyang isipan. Magsasalita na sana siya, ngunit laking gulat na lang niya nang hawakan ni David ang kanyang batok at hinalikan siya ng marahan sa labi. Ay, nakakakilig! Para akong bumalik sa pagkadalaga. Natutuwang komento naman ni Marisa habang nakatingin sa kanilang dalawa. Napakurap na lang si Jasper habang nakatingin sa mga mata ni David. Hindi niya yon inaasahan, lalo na't wala namang silang pinag-usapan tungkol sa ganito. Wala na eh. Nangyari na. Hinalikan na niya ako. Paninindigan ko na lang to. Saad ni Jasper sa kanyang isipan. Palihim pa niyang kinurot si David sa tagiliran at bumulong. Hintik ka. Sinasabi ko talaga ha. Pwede namang daliri mong hinalikan mo. Huwag mo sabihin hindi mo nagustuhan ang halik ko, Jasper. Bulong pabalik ni David sa kanya. Mas kinurot pa niya ito dahilan para mapasigaw ang binata. Bakit apo? May problema ba? Tanong naman ni Marisa nang ibaling ang tingin sa kanilang dalawa. Nothing, Lola. Shall we eat? Of course. Halika iha. Naghanda ako ng marami para sa'yo. Tipid namang ngumiti si Jasper sa matanda. Tsaka siya nito dinala sa dining area. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Jasper na kabahan. Baka kung ano pa ang masagot niya kay Lola Marisa kapag tinanong siya nito. Huwag mo akong titigan dyan. Bulong pa niya rito. Pwede naman talaga ako bilang boyfriend mo, di ba? Pabulong pabalik ni David sa kanya. Ewan ko sa'yo, tudukutin ko yung mga mata mo eh. Mas nainis pa si Jasper kay David nang tawanan at asarin siya nito. Masayang masaya naman si Marisa habang kinakausap siya. Kaya naman gumaan ang pakiramdam niya. Iha, hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya na pinakilala ka ni David sa akin. Sana magtagal kayong dalawa. Kapag nag-away kayo, sabihan mo lang ako, pagagalitan ko siya. Tumawa pa silang dalawa ni Lola Marisa sa sinabi nito, habang si David naman ay napakamot na lang sa ulo. Opo Lola, sasabihan po kita. Natatawang sagot niya rito. Ala, mauna na po kami ni Jasper. Sige, kailangan na rin magpahinga ni Jasper. Mag-ingat kayo ha. Iha, it's nice to meet you. Pasyal ka rito minsan.
Masaya rin po ako makilala kayo, Lola Marisa. Makakaasa po kayo na bibisita ako rito. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap. Syempre naman. Alam ko mabuti kang dalaga. Yumakap si Jasper kay Lola Marisa, habang si David naman ay nakatingin lang sa dalawa. Nagulat pa siya nang hawakan ulit ni David ang kanyang baywang habang papalabas sila ng bahay. Bitawan mo na nga ako. Hindi na siguro nakatingin ang lola mo. Nakatingin pa. Lumingon ako. Just relax. Wala naman ako ibang gagawin sa'yo. Bulong pa ni David sa kanyang tenga, dahilan para tumayo ang balahibo sa braso niya. Sinusulit niya talagang bayad niya sa akin, ah. Saan pa ni Jasper sa kanyang isipan? Nang tuluyan na silang makalabas sa gate, ay mabilis siyang lumayo kay David. Kaya naman napatawa ang binatas sa kanya. Para naman ako may virus. Tumahimik ka, ha? Ngayon napakilala mo na ako kay Lola Marisa. Ano na ang susunod na gagawin natin? Ano bang gusto mo, Jasper? Pangaakit na saad ni David sa kanya. Mabilis namang uminit ang kanyang magkabilang pisngi. Kaya naman napaiwas siya ng tingin kay David. Ano bang sinasabi mo? Sabi mo lang naman na magpanggap ako nobya mo, di ba? Oo nga. Pero dapat, hindi lang si Lolang dapat maniwala na girlfriend kita. Kung hindi, pati na rin ang ibang tao. Ano? Ang sikat mong tao. Nakalimutan mo ba? Baka i-bash pa ako ng mga fans mo. Lalo na mga babae mo, no? Narinig niyang napatawa si David. Kaya naman sinamaan niya ito ng tingin. Wala silang magagawa, Jasper. Kung talagang sinusuportahan nila ako, magiging masaya sila sa love life ko. Tsusero talaga? Akala mo naman talaga totoo. Umiling si Jasper habang nakatingin sa nakangising si David. Simula nun, ay madalas na silang lumalabas at kumakain sa labas. Hindi rin maiiwasan ng mga paparazzi, lalo na't sikat si David. Ate, alam mo ba, mas lalong sumikat si Kuya David ngayon? Saad ni Jean, kapatid ni Jasper. Teka, Kuya David, yung boyfriend ni Ate Jasper noon? Tanong naman ni Jared, kapatid din niya. Talaga? Opo, sabi kasi sa isang post, may girlfriend na po siya. Pero tuwing may lakad sila, nagsusuot ito ng sombrero at shades. Ito nga yung picture, oh. Pinakita ni Jean sa kanila ang litrato nang minsan kumain sila ni David sa isang restaurant. Malawak pa ang ngiti nila habang kumakain at nag-uusap. Kaya naman napalunok si Jasper sa kanyang laway. Teka, parang kilala ko to ah. Komento pa ni Jared habang tinitingnang mabuti ang litrato na nasa cellphone. Oo nga kuya eh. Parang namumukaan ko. Teka. Sabay na napatingin sina Jared at Jean kay Jasper. Kaya naman sunod-sunod ang pag-ubo ng dalaga. Bakit kayo nakatingin sa akin? Ikaw ba to ate? Oo nga, si ate nga. Napatayo si Jasper habang umiiling. Hindi ako yan ah. Bakit naman magiging ako? Pagsisinungaling pa niya. Ang ganda ng babaeng nasa picture ah. Tapos, ang sosyal pang tingnan ng babaeng yan. Sabay namang napatango ang mga kapatid niya sa kanya bilang pagsang-ayon. Sigurado ka ba talagang hindi ikaw to ate? Hindi nga Jean. Gunin-gunin niyo lang yan. Imposibleng ako yan. Kinakabahang saan niya. Nagpaalam si Jasper sa kanyang mga kapatid na papasok muna sa kanyang kwarto. Pagkatapos isarado ang pinto ay napasandal siya rito. Teka, bakit kailangan kong magsinungaling sa mga kapatid ko? Bahala na. Baka sabihin pa nila mama at papa kapag sinabi ko ang totoo. Masabuting hindi nila alam. Ayokong isipin nila na ginagawa ko to para sa kanila. Isang araw ay nagpunta sina Jasper at David sa isang mall. Masaya silang namamasyal na parang magnobyo at magnobya. Baby, kain tayo ng ice cream. Alam kong gusto mo to. Lalo na kapag strawberry ang flavor. Nakangiting saad ni David habang hawak-hawak ang kamay niya. Hindi naman maiwasang mamula ang mga pisngi ni Jasper dahil sa ginagawa nila. Sure baby, alam na alam mo talagang favorite ko. Sagot pa niya rito habang nakangiti. Ang totoo ay bumibilis ang tibok ng puso ni Jasper dahil kahit matagal na silang hiwalay ni David, alam pa rin nito ang paboritong flavor niya ng ice cream. Minsan, mapapaisip na lang talaga ako kung totoo ba to o purong pagkukunwari lang. Saan niya sa kanyang isipan. Pero kakayanin ko. Para sa pamilya ko ang parang makukuha ko. Masayang kinain ni Jasper ang ice cream na binili nila ni David.
Subalit, habang kumakain, nagulat na lang siya nang biglang pinunasan ni David ang labi niya. May ice cream kasi. Natatawang wika ni David. Nakatitig lang si Jasper sa mga mata ng kaharap niya. Hindi niya mawari kung bakit habang tumatagal, gumagwapo si David sa paningin niya. Napapaliw na ata ako. Hindi maaari to. Sambit niya sa kanyang isipan. Nang matapos sila sa pamamasyal, ay bumisita sila kay Lola Marisa. Ngunit, nabigla sila nang makita ang isang babaeng bisita nito. Ito na po ba si David, Lola? Oh my God! Ang gwapo pala niya sa personal. Natutuwang komento nito sa kasama. Apo, ito pala si Cassandra. Yung babaeng ipapakasal ko sana sa'yo. Natatawang pakilala naman ni Marisa kay David. Cassandra, this is Jasper, ang girlfriend ng apo ko. Malawak ng ngiting dagdag ni Marisa habang nakatingin sa kanya. Nakita ni Jasper kung paano umikot ang mga mata ni Cassandra nang tingnan niya ito. It's nice meeting you, David. Tinangkang bumeso ni Cassandra kay David, subalit umiwas ang binata, kaya naman bahagya siyang natawa rito. Anong tinatawa-tawa mo riyan? Wala naman. Nakangiting pangaasar niya rito. Magsasalita na sana ulit si Cassandra, ngunit inunahan ito ni David. Ala, babalik na lang po kami ni Jasper dito. Hindi ko alam na may bisita po pala kayo. No, David. Okay lang naman. May pinabigay lang kasi si Lola kay Lola Marisa. We will visit you next time, La. Take care. I love you. Napailing ulit si Jasper at tumawa ng mahina, kaya naman tiningnan siya ng masama ni Cassandra. Nagulat naman siya nang biglang lumapit si Cassandra sa kanya at may binulong. Tumawa ka lang, Jasmine. Alam ko nagpapanggap lang kayo ni David. Gagawa ko ng paraan para mapatunayan yun. Kinabahan si Jasper, subalit hindi niya pinakita kay Cassandra. Una sa lahat, Jasper ang pangalan ko at hindi Jasmine. Pangalawa, sige, mababaliw ka kakahanap ng paraan. Alam ko namang hindi mo mapapatunayan. At panghuli, hindi ka papatulan ni David. Nakita ni Jasper kung paano namula ang buong mukha ni Cassandra, kaya naman tumawa siya rito. Habang papalabas ng bahay, ay bigla na lang nanghina ang kanyang tuhod. Are you okay? Umiling siya rito, kaya naman mas lalo pa siyang inalalayan nito. Nang makapasok sila sa kotse, ay huminga ng malalim si Jasper. May sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba nung lumalabas tayo, may napapansin ako nakamasid sa atin. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Patapusin mo nga muna ako. Tapos kanina, bumulong si Cassandra sa akin na alam niya nagpapanggap lang tayo at gagawa siya ng paraan para mapatunayan niya yun. Baka hindi lang basta-bastang babae si Cassandra, David. Mukhang obsessed yun sa'yo eh. Nakita ko kung paano siya tumitig sa'yo. Napangisi si David sa kanya dahilan para mapataas ang kanyang kilay. Anong iningisi-ngisi mo riyan? May naamoy akong selos. May sira ata yung ilong mo eh. Anong selos pinagsasabi mo? Baka nagsiselos ka kay Cassandra. Aba, yan talaga ang concern mo rito? So, totoo nga. David, ano ba? Magseryoso ka nga. Paano kapag mapatunayan talaga ni Cassandra na nagpapanggap tayo? Tapos malaman ni Lola Marisa. Hinawakan ni David ang isang kamay, kaya naman napatingin siya rito. Jasper, hindi mangyayari yun, okay? Magtiwala ka lang sa akin. Tumango si Jasper kay David, tsaka siya tipid ng umiti rito. Nang sumunod na araw, ay sunod-sunod ang paglabas at pamamasyal nila. Dito ko gusto magpunta, sa isang photo booth. Nakangiting anya kay David. Malawak na mangumiti si David sa kanya at tumango. Nang pumasok sila sa loob, ay sinimulan na nila ang pag-picture. Sweet posing para mapaniwala natin silang tayo. Naging natural lang ang pag-picture nilang dalawa, habang nakasuot ng shades. Sa sumunod na litrato, ay nakatingin sila sa isa't isa, at malawak na ngumiti, dahilan para bumilis ang tibok ng puso ni Jasper. Sana, hindi ka magsisi sa mga desisyon mo, Jasper. Umakbay ka sa akin. Utos pa niya kay David na ginawa naman ng binata. In-enjoy lang nila ang pagpapapicture. Subalit sa huling shot, nagulat na lang si Jasper nang maghalikan sila ni David. Napapikit siya sa kanyang mata habang nararamdaman ang malambot na labi ng binata. At kahit tapos na, hindi pa rin lumalayo si David sa kanya. Tapos na, David. Ay, sorry. Naka-read away lang.
Natatawang sagot nito sa kanya habang siya ay hindi mawari kung bakit parang lalabas na ang kanyang puso. Isang araw, habang nasa biyahe, ay napansin ni Jasper na kotseng kanina pang nakasunod sa kanila. May kotseng kanina pang sumusunod sa atin. Yan din ang napansin ko. Pero huwag kang mag-alala. Saan tayo pupunta? Sa hotel. Nakangising sagot ni David. Napalunok naman si Jasper sa kanyang laway habang nakatingin kay David. Hotel? Wala naman tayong gagawin doon, di ba? Hindi ko alam. Yung tugon ni David. Nang makarating sila sa hotel, ay hindi pa rin humuhupa ang kaba ni Jasper. Nang mapansin siya ni David, nagulat pa siya nang biglang hinawakan nito ang kamay niya. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Pag-uulit pa niyang bulong sa sarili. Mas lalo pa siyang napahigpit sa paghawak sa kamay ni David nang papunta sila sa kanilang hotel room. Nang makapasok, namangha siya sa laki ng kwarto nila. Wow! Ang laki rito! Oo nga. Marami tayong magagawa rito. Pang-aasar pa ni David sa kanya, dahilan para uminit ang kanyang pisngi. Sinasabi ko talaga sa'yo, David, kung ano yung iniisip mo, burahin mo yan. Baka ikaw ang may iniisip, Jasper. Anong ako? Wala. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Napakuyom si Jasper ng kanyang kamay nang makitang papalapit si David, habang nakatingin ito ng diretsyo sa mga mata niya. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso at napapatras pa siya hanggang sa napasandal na siya sa pader. Walang nagawa si Jasper kung hindi ang pumikit na lang, subalit nagulat siya nang yakapin siya ni David. Magpahinga ka muna. Magtatrabaho lang ako rito. Malambing na wika nito sa kanya. Nanlambot ang tuhod ni Jasper, kaya naman labis na lang ang pagkabigla niya nang buhatin siya ni David papunta sa kama. Sige na, matutulog na ako. Magtrabaho ka na riyan. Kabadong saan niya, dahilan para matawa si David sa kanya. Kumuha ng isang malambot na unan si Jasper at iyon ang niyakap niya hanggang sa nakatulog na siya. Makalipas ang ilang oras, naramdaman na lang niya ang isang brasong nakayapos sa buong katawan niya. Nang imulit niya ang mga mata, labis na lang ang kanyang pagkagulat. Nang makita si David na mahimbing na natutulog habang yakap-yakap siya. Akala ko magtatrabaho siya. Baka akong tinrabaho niya. Mabilis niyang tiningnan ang sarili kung may suot pa siyang damit. Hindi pala. Buti naman. Nais na sanang bumangon ni Jasper, ngunit hindi niya magawa. Nakapako kasi ang mga mata niya sa mukha ni David, kaya naman mas lalo pa niya itong tinitigan. I'm sorry, David. Dahil iniwalayan kita noon na walang sinasabing rason. Hindi ko sinabi sa'yo na masinili kong mag-focus para sa pamilya ko. Dahil kailangan nila ako. Ayoko madamay ka sa paghihirap ko. Dahil napansin ko noon na napapabayaan mo na yung kumpanya mo kakauna sa akin. Pero ngayon, masaya ako. Dahil nakamit mo ng tagumpay na matagal mo nang inaasam. Sikat ka na at ang kumpanya mo. I'm sorry kung hindi ako kasama sa tagumpay mo. Saad pa ni Jasper habang hinahawakan ang mukha ni David. Hindi niya namalaya na may tumulong luha mula sa kanyang mga mata, kaya naman na mabilis niya itong pinunasan. Natulog ulit si Jasper hanggang sa nagising siya ulit dahil sa tawag ni David. Jasper, kain na tayo. Nakangiti siyang tumungo rito, tsaka siya nito inalalayan sa pagbangon. Nagpunta sila sa baba para kumain ng tanghalian. Nang matapos, ay bumalik sila sa kanilang hotel room at nagulat nang may makitang mga damit doon. Magsiswimming tayo? Gusto mo ba? Sunod-sunod naman ang pagtango ni Jasper kay David, dahilan para ngumiti ito sa kanya. Sakto. May pinabili akong swimwear, pero parang 2 piece at ang binili ng sekretary ko. 2 piece? Oo, may problema ba? Wala naman. Kinuha na ni Jasper ang isang paper bag, tsaka siya pumasok sa banyo para magpalit. Totoong ang 2 piece ang nandoon, kaya naman napalunok siya sa kanyang laway. Bakit naman ako mahihiya kay David? Aminado naman akong magandang balat ko. At alam ko na kamasid lang si Cassandra, kaya mamatay siya sa inggit. Nang lumabas si Jasper mula sa banyo, ay naging 2 piece lang ang suot niya. At nang tingnan niya si David, nakatitig ito sa kanya. David, hindi ba bagay sa akin? Tanong pa niya rito at umikot pa. Bagay na bagay sa'yo.
Doon lang napansin ni Jasper na may cover-up pala, dahilan para suotin niya ito sa harap ni David. Ay ito, bagay. Nakangiti sambit niya. Hindi niya alam kung bakit panay lunok si David sa laway nito. Mamatay ka talaga sa inggit, Cassandra. Nakangising bulong niya. Hawak kamay silang nagpunta ni David sa swimming pool area. Hinubad ni Jasper ang suot na cover-up at dahang-dahang nagpunta sa swimming pool. Sumunod din si David sa kanya at sabay silang naligo. Umusta lang tayong sweet. May napapansin ako nakatingin sa atin. Bulong pa niya kay David. Tumango naman ito sa kanya at mabilis na hinawakan ang kanyang baywang. Habang kasama ang isa't isa, parehong bumibilis ang tibok ng puso nilang dalawa. Sumandal sila sa isang sulok ng swimming pool at umaarte naghaharutan, subalit nagulat na lang si Jasper nang aksidente niyang mahalikan si David. Sorry. Nanlaki pa ang mga mata niya nang halikan ulit siya ni David. Niyapos niya ang kanyang braso sa batok nito at tumugon sa halik ng binata. Umabot ng ilang minuto ang kanilang paghahalikan hanggang sa hingal na huminto si Jasper. Sorry, David. You don't need to be sorry, Jasper. Girlfriend kita. Namula palalo ang pisngi ni Jasper habang nakatingin sa mga mata ni David. Tsaka siya tumawa nang mapansin si Cassandra na nakatingin sa kanila. Niyakap niya si David at bumulong dito. Nandito nga si Cassandra. Nakatingin sa atin. Nang sumunod na araw ay nagpatuloy ang pagpapanggap ni Jasper bilang girlfriend ni David. Palagi silang nagde-date, namamasyal, at nagluluto sa bahay ni na Lola Marisa na siyang ikinatuwa ng matanda. Tama ba talaga itong ginagawa ko? Pero sa tuwing nakikita ko mga ngiti ng pamilya ko, kapag binibigyan ko ng pera si Jean at Jared para sa mga bayarin nila sa eskwelahan, kapag nagdadala ko ng grocery sa bahay, at binibigyan ko ng mga bagong damit sa mama at papa, nawawala ang pagod ko. Mapait na ngumiti si Jasper, tsaka niya pinunasan ang kanyang mga luha. Nang magsabado, ay nagpunta si na Jasper at David sa isang event. Pupunta muna ako sa banyo. Paalam pa niya kay David. Samahan na kita. Hindi na, ayos lang ako. Nakangiting tugon niya rito. Pagkatapos magbanyo ni Jasper, ay nag-retouch pa siya sa kanyang sarili. Nang bumalik siya sa loob ng venue, labis na lang ang kanyang pagkagulat nang makita niyang magkasama sina Cassandra at David. Tapos, biglang hinalikan ni Cassandra sa pisngi si David. Talaga lang. Usal pa niya bago mahulog ang hawak niyang purse. Nakita siya ni David, kaya naman tumakbo siya papalabas ng venue habang umiiyak. Sino ba naman ako, diba? Isa lang naman ako babaeng kailangan ng pera, kaya pumahig ako maging fake girlfriend niya. Wala lang ang lahat para kay David. Alam ko, lahat puro pagpapanggap lang. Mangiyak-ngiyak na saan niya. Jasper! Narinig niyang sigaw ni David dahilan para mapalingon siya rito. Mabilis na nakalapit sa kanya, kaya naman dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Itigil na natin to, David. Hindi ko na kaya. Sasabihin ko na ang totoo kay Lola Marisa. Alam ko namang gusto mo rin si Cassandra. Choosy ka lang talaga. Saad pa niya sa peking tawa. Jasper, please. Hindi mo ba ako narinig? Hindi ko na kayang lokohin si Lola Marisa. Pati na rin ang sarili ko. Sigaw pa niya. Bumuntong hininga si David. At tsaka ito tumango sa kanya. Tama ka. Ang totoo. Gusto ko na talagang itigil ang pagpapanggap natin. Sa loob ng 3 buwan, alam ko na paniwala natin si Lola. Kaya tuwang-tuwa siya, hindi lang sa akin. Pati na rin sa'yo. Kaya sige, itigil na natin to. Mas lalong napaiyak si Jasper sa kanyang narinig mula kay David. Tumango siya rito at tumalikod, subalit nagulat siya nang yakapin siya nito mula sa kanyang likuran. Tatuanin na natin lahat. Napatigil siya, tsaka siya napaharap kay David. Tama bang narinig ko? Oo, Jasper. Tamang-tama. Pero, paano kayo ni Cassandra? Ang saya niyo pa nga kanina tapos, hinalikan ka pa niya sa pisngi. Jasper, wala kami ni Cassandra, okay? Ang totoo, pinahiya ako siya pagkatapos nun. Dahil hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. At isa pa, bakit naman ako magiging masaya kung hindi ikaw ang aking magiging kasama? David, baka hindi ka lang sigurado. Kailan ba ako hindi naging sigurado sa'yo?
Ang totoong dahilan kung bakit inaya kita magpanggap bilang girlfriend ko ay para malaya rin ako manatili sa tabi mo, Jasper. Dahil matagal na kitang gustong balikan at ligawan ulit. Pero hindi ako makabuelo at makahanap ng tiyempo. Dahil binigyan na rin muna kita ng space at oras para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Nung nasa hotel tayo, narinig ko lahat ng sinabi mo sa akin nun. Ang dahilan kung bakit mo ko hiniwalayan at nire-respeto ko yun. Ayoko rin makadagdag sa stress mo kapag pinilit ko magstay noon sa'yo at balikan ka pa. Kaya nung nasa harapan na kita, hindi ko pinalampas ang pagkakataong yun. David, patuloy pa rin sa pagluha si Jasper habang nakatingin sa mga mata ng binata. Pagkatapos nating maghiwalaya, mas ginugol ko pa ang sarili ko para sa kumpanya ko. Dahil alam ko balang araw, magiging masaya ka sa tagumpay ko. Kahit hindi kita kasama. Wala pa akong pinapakilala sa pamilya ko bukod sa'yo. Kaya nag-aalala na si Lola sa akin. Pero ngayon yung dito ka na, hindi na talaga kita pakakawalan pa. Hindi ako nagsisi na nakasama kita ulit. Kahit sa isipan mo nagpapanggap lang tayo. Pero para sa akin, totoo ang lahat ng yun. Noon pinipigilan ko lang ang sarili ko maipakita sa'yo ang totoong nararamdaman ko. Pero hindi ko na kaya. Mahal na mahal pa rin kita, Jasper. At gagawin kong lahat para sa'yo. Ngayong nasa akin ka na, hindi ko na hahayaang mapunta ka pa sa iba. Walang masabi si Jasper kaya naman niyakap niya si David habang umiiyak siya. Sa mga oras na yon ay masayang masaya siya dahil gaya ng kanyang nais ay nangyari na ulit ang maging sila ni David na walang iniintinding kahit ano. Ngayon, magkasama na tayo, okay? Magkasama nating harapin ang kahit anumang problema na darating sa atin. Malalampasan natin yun kasi magkasama tayo. Malambing na saad ni David. Nakangiting tumango si Jasper habang pinupunasan ni David ang kanyang mga luha. Napapikit pa siya nang marahan siyang halikan ito sa labi. Mahal na mahal kita, David. Kinabukasan ay nagpunta sina Jasper kay Lola Marisa. Kahit kinakabahan ay nilakasan nila ang kanilang loob para sabihin ang totoo sa matanda. Lola, may ipagtatapat po ako sa inyo. Ano naman iyon, Jasper? Mas lalong hinigpitan ni David ang pagkakahawak sa kamay niya, kaya naman nagkaroon siya ng lakas ng loob. Totoo po, nagpapanggap lang po akong girlfriend ni David. Hindi po totoong may relasyon kami nung pinakilala niya ako sa inyo. I'm sorry po. Yumuko si Jasper at naghihintay kung ano ang sasabihin ni Lola Marisa sa kanila ni David. Subalit nagulat sila nang marinig nila itong tumatawa. Ay, ganun ba? Pero ngayon, kayo na ba ulit? Po? Pagkatapos kang ipakilala ni David sa akin, ay pinaimbestigahan kita. Lola, Doon ko nalaman na dati ka palang nobya ni David at tanging ikaw lang ang pinakilala niya sa mga magulang niya. Kaya naman natuwa ako. Kung ano man ang dahilan kung bakit nagpapanggap lang kayo, nire-respeto ko iyon. Sorry po talaga. Iha, hindi mo kailangan mag-sorry. Minsan, may mga bagay lang tayong nagagawa dahil wala tayong choice. Kailangan magpakilala ni David ng nobya para hindi ko siya ipakasal kay Cassandra. Kailangan mo ring magpanggap na nobya niya dahil alam kong may binigay na kapalit si David sa iyo. Opo, at yun ay pera. Nalaman po kasi niya naghahanap po ako ng trabaho nung magkita po ulit kami pagkatapos ng 3 taon. Pumayag po ako kasi kailangan ko po ng pera. Sorry po, Lola Marisa. Sana mapatawad niyo po ako. Ayos lang sa akin, Iha. Hindi ako galit. Pero siguro naman ay may magandang balita kayo para sa akin. Yes, Lola. Nagkabalikan na po kami. Walang halong pagpapanggap. Proud na saan ni David kay Lola Marisa. Nakangiting tumango ang matanda sa kanila, kaya naman parang nabunutan ng tinik si Jasper. Nang sumunod na araw, ay napagpasyahan na rin ipakilala ulit ni Jasper sa David sa kanyang pamilya. Hindi ka naman kinakabahan, di ba? Natatawang tanong niya rito habang papunta sa kanilang bahay. Hindi naman. Bakit naman ako kakabahan? Hindi nga halata. Nang makarating sila sa kanilang bahay, ay agad silang sinalubong ng mga magulang ni Jasper. David, halika, pasok ka! Good morning po, Tita Jen. Tita Julius. Pagbati pa niya rito, tsaka siya nagmano. Magandang umaga rin, Iho. Masaya ako na kita ulit sa personal.
Alam mo bang palagi kita nakakita sa TV at dyaryo? Nako, maraming salamat po. Masaya rin po ako nakita ko kayo ulit. Kuya David, good morning po! Sabay na bati naman ni Jean at Jared. Naging maganda ang pagkikita ulit ni David at pamilya ni Jasper. Kaya naman masaya ang puso ng dalaga. Niluto ko ang paborito mong munggo. Sana paborito mo pa rin ito hanggang ngayon. Syempre naman po, tita. Maraming salamat po sa pagluto. Lihim na napangiti si Jasper habang pinagmamasdan ng kanyang nobyo na kinakausap ang kanyang pamilya. Kung ito man po ang kapalit sa paglisan ko sa kanya noon, maraming salamat po, Lord. Worth it naman po lahat. Naaayon lahat sa plano niyo po. Anya sa kanyang isipan. Simula ng araw na iyon ay mas tumibay pa ang relasyon ni Jasper at David na puno ng tiwala at pagpapakatotoo. May problema bang baby ko? Wala naman. Oras na para maghanap ako ng trabaho, David. Kailangan ako ng pamilya ko. Ipapasok kita sa kumpanya ko. David, alam mo namang ayoko sa special treatment. Gusto ko paghirapan kong makuha yung trabaho. Okay po. Pero balita ko, hiring din ang kumpanya ko. Baka gusto mo mag-apply? Paano kapag kunin nila ako dahil alam nilang girlfriend mo ko? Hindi yan. Pero naniniwala ako sa kakayahan mo, baby. Alam ko magaling ka. Nakangiting tumango si Jasper sa kanyang nobyo, tsaka niya ito hinalikan sa pisngi. Kinabukasan ay nag-apply si Jasper at kalaunan ay natanggap siya sa trabaho. Hindi dahil nobya siya ni David, kung hindi dahil sa kanyang kakayahan. Jasper, timplahan mo ako ng kape tapos i-photocopy mo to. 20 copies. Utos pa ni Ella sa kanya, kasama sa trabaho. Nakangiti siyang tumango rito at sinunod ang utos nito. Habang daladala ang tasa ng kape at mga papel na pinopotocopy, ay bigla na lang siya natalisod. Dahilan para mabitawan niya ang tasa at natapon ang kape sa papel na dala niya. Ano ba yan, Jasper? Ang tanga naman! Sigaw ni Ella, kaya naman napatingin lahat ng tao sa kanya. Akala ko ba magaling ka? Konting ustos lang hindi mo pa magawa. Hinarangan po kasing dinadaanan ko. Aba, sumasagot ka pa. Sinabi ko bang sumagot ka? Umiling si Jasper kay Ella, tsaka niya kinuha ang mga papel sa sahig, pati na rin ang basag na tasa ng kape. Sorry po, Ma'am Ella. Hindi na po mauulit. Talaga lang. Ayusin mo naman ang trabaho mo. Baka kung umaasta ka kung sino, dahil nobya ka na ng mga ari ng kumpanya. Tandaan mo, hindi pa kayo kasal. Hindi sumagot si Jasper dito at sa halip ay umalis na. Nakatulala pa siya habang nagtitimpla ulit ng kape para kay Ella. Bakit naman niya sasabihin yun? Na hindi pa kami kasal ni David? Ano namang mayroon dun? Nang sumunod na mga araw ay tila napapansin ni Jasper na mainit ang ulo ni Ella sa kanya. Ano bang sabi ko sa'yo? Ibigay mo ang file sa finance department. Hindi po sa finance department ang sinabi nyo. Ang sabi nyo sa HR department. Sino po nagsabi sa'yo na sumagot ka? Matapang ka na? Hindi po. Sorry po, Ma'am Ella. Umalis na lang si Jasper tsaka siya nagpunta sa room ni David. Baby, may kailangan ka. Pwede ba kitang yakapin kahit saglit lang? Siyempre naman. At bakit saglit lang? Lumapit si David sa kanya tsaka siya nito niyakap. Niyakap naman niya ito pabalik sabay pikit. Kamusta naman ang trabaho mo? Okay lang ba? Oo naman. Ang bait pa nga nila. Lalo na si Ma'am Ella. Pagsisinungaling pa ni Jasper. Kumalas siya sa pagkakayakap kay David tsaka niya ito tiningnan sa mga mata. Ayan, na-recharge na ako. Thank you. Nakangiting saad niya rito. Nagulat pa siya nang bigla siyang halikan nito sa labi. David, nasa trabaho tayo. Ikaw talaga? Hindi porkat ikaw ang boss dito, pwede mo na lang akong halikan basta-basta. Hinalikan naman niya si David sa labi, dahilan para magulat ang kanyang nobyo. Kinuha ka lang ang halik na ninakaw mo sa akin. Natatawang sambit niya. Alis na ako. See you later. Habang nagbabanyo si Jasper, ay hindi niya inasahan ang kanyang narinig sa loob. Sinong kausap ni Ma'am Ella sa cellphone? Siyempre naman po Miss Cassandra. Gaya ng sabi niyo, pinapahirapan ko nga si Jasper sa trabaho. Kung alam niyo lang ang muka at reaksyon niya, nakakatawa. Natatawang wika ni Ella. Si Cassandra palang may pakana ng lahat. Ano pa bang gustong mangyari ng babaeng yun? Nababaliw ba siya?
Ipinagpatuloy pa ni Ella ang pagsasalita habang siya naman ay tahimik lang sa pakikinig dito. Nang mapansing umalis na ito, ay dali-dali rin siyang lumabas ng banyo. Kinabukasan ay pinatawag silang dalawa ni Ella sa HR. Ano pong problema? May nakarating sa amin na pinapahirapan mo pala si Ma'am Jasper sa trabaho. Ganyan ba ang matinong senior, Ella? Anong pinapahirapan po? Sa katunayan, mabait niya ako kay Jasper, di ba? Tumingin ito sa kanya, subalit hindi niya ito tiningnan. Kinuha ni Melissa ang cellphone ni Jasper, tsaka nito pinlay ang recordings ng kanyang sinabi kahapon sa banyo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung hindi mo pa nga pinapahirapan si Ma'am Jasper. Biglang napaluhod si Ella nang marinig ang recordings ng sinabi nito kahapon. Pasalamat ka't hindi ko sinabi kay David ang mga ginagawa at sinasabi mo sa akin. Dahil kung magkasing ugali tayo, matagal ka nang nawalan ng trabaho. Matapang na saad ni Jasper dito. At isa pa, hindi ka naman aso para sumunod sa mga sinasabi ni Cassandra, di ba? Kaya kung ako sa'yo, tumigil na kayo sa kung ano mang pinaplano niyo sa akin. Sunod-sunod ang pagtango at paghingi ng tawad ni Ella sa kanya, subalit hindi niya ito pinansin. Ma'am Melissa, sana hindi na ito makarating kay David. Makakaasa po kayo, Ma'am Jasper. Nagpasalamat si Jasper kay Melissa bago umalis. Inassign na rin siya sa panibagong department kung saan nirerespeto siya roon. Isang araw, habang kapunta sa mall, ay nahagilap ni Jasper ang kanyang ama na si Julius. Saan kaya pupunta si Papa? Bakit mag-isa lang siya? Wala ba siyang pasada ngayon? Sinundan ni Jasper ang kanyang ama at nagulat nang makarating siya sa ospital. Anong ginagawa ni Papa dito? Naghintay na lang ng ilang minuto si Jasper hanggang sa nakalabas ang kanyang ama mula sa isang kwarto. Nang makaalis ay pumasok siya sa loob para tanungin ang doktor. Dok, pwede ko po bang malaman kung anong ginawa ng lalaking nandito kanina? I'm sorry, miss. Pero confidential po ito at pinoprotektahan po namin ang mga pasyente namin. Papa ko po siya, Dok. Pakiusap po. Wala naman pong sakit ang papa ko, di ba? Tanong niya, subalit napayuko ang doktor. Doon nalaman ni Jasper na may sakit ang kanyang ama sa puso at kailangan nitong magpa-opera. Hindi alam ni Jasper, subalit bigla na lang siyang nanghina dahil sa nalaman. Bakit hindi sinabi ni Papa sa amin na may sakit siya? Bakit? Mangayak-iyak niyang tanong sa sarili habang papalabas ng ospital. Hindi natuloy ang pagpunta ni Jasper sa mall at sa halip ay nagpunta siya sa simbahan kahit nanghihina. Doon niya binuhos ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng pag-iyak at pagkausap sa Diyos. Alam ko pong hindi kayo nabibigay ng problema na walang solusyon. Naniniwala po ako sa inyo. Sana, gabayan niyo po ang pamilya ko. Lalo na si Papa. Pagkatapos ni Jasper sa simbahan, ay nagpunta muna siya sa mga dalampasigan at doon siya nanatili. Siguro, may rason si Papa kung bakit hindi niya sinabi sa amin. Pero kasi, mas talo siyang mahihirapan kung sinasarili lang niya. Napaiyak ulit si Jasper habang iniisip ang kanyang ama. Baka iniisip niya, wala kaming sapat na pera kaya tinago na lang niya. Nagpatuloy si Jasper sa pag-iyak, subalit napatigil siya nang biglang may yumakap sa likod niya. Palubang nag-aalala na ako hindi kita makontak. Baby naman. Mas lalo pang napaiyak si Jasper nang makita niya si David. Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Paano mo ko nahanap? Alam kong sa tuwing nalulungkot ka, sa talampasigan ka nagpupunta. Ikaw pa rin ang Jasper na nakilala ko noon. Alam ko nagpunta ka sa simbahan bago ka nagpunta rito. Naluluha siyang tumango kay David, tsaka niya ito niyakap ulit. Ngayon, pwede mo nang sabihin sa akin kung ano problema, baby. Si Papa, may sakit siya at kailangan niya magpo-opera. Nalaman ko lang nung makita ko siyang hindi nagdadrive ng jeep. Sinundan ko siya tapos nagpunta siya sa ospital. Nang makaalis siya, kinausap ko yung doktor. Doon ko nalaman yung estado niya. Naaawa ako kay Papa David. Hindi man lang niya sinabi sa amin na may sakit siya, na nahihirapan siya, dahil kami lang ang iniisip niya. Lalo ng dalawang kapatid ko. Kung sinabi lang sana niya sa akin, mas magtatrabaho pa ako ng maigi para sa kanila at para makapagpahinga siya. Hinawakan ni David ang kanyang mga kamay, tsaka ito tumingin ng diretsyo sa kanya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi tayo susuko, okay?
Ipapa-opera natin si Tito Julius sa lalong madaling panahon. Tumango siya kay David, tsaka sila nanatili muna sa dalampasigan. Nang makauwi si Jasper ay doon niya kinompronta ang kanyang ama. Pa, bakit hindi mo sinabi sa amin na may sakit ka at kailangan mo magpa-opera? Nakatingin ng lahat kay Julius habang si David naman ay nakayoko. Bakit mo alam, anak? Wala akong sinabihan tungkol sa sakit ko. Kasi wala naman tayong pera pang gamot. Pang, bakit hindi mo sinabi sa amin? Magagawa naman natin ang paraan eh. Mang, nasa kolehiyo na ang mga anak natin. At isa pa, kaya ko pa naman. Papa naman, akala ko ba pamilya tayo? Kung hindi kita sinundan kanina, hindi ko pa malalaman na may malubha na pala kayong karamdaman. Maging sina Jean at Jared ay napaiyak sa nalaman. Hindi ko po kakayanin may mangyayaring masama sa inyo. Ako po ang panganay, kaya gagawin ko pong lahat para maging okay kayong lahat. Nak, pero ako ang padre ni pamilya. Kahit na po, ayoko may mangyaring hindi maganda sa inyo. Naiiyak na saan niya. Bagsak ang parehong balikat ni Julius, saka ito yumuko. Sorry, Mang. Sorry, mga anak ko. Kung hindi ko sinabi sa inyo, ayoko lang na mag-alala kayo sa akin. Lalo na't wala tayong sapat na pera. Tito Julius, hindi po problema ang pera. Nandito po ako. Ama na po ang tingin ko sa inyo. Kaya kung maaari po, pwede po kayo magpa-opera sa lalong madaling panahon. Napaluhod si Julius sa sinabi ni David, kaya naman nabilis itong pinatayo ng binata. Maraming salamat, iho. Maraming salamat po. Dahil wala pong Jasper kung wala po kayo, Tito Julius. Napatawa naman si Jasper sa sinabi ng kanyang nobyo sa ama niya. Nagpasalamat din ang ina at mga kapatid niya kay David, dahilan para mapaluhan na naman siya. Basta pa, nandito lang po kami. Kasama po natin ang Diyos kaya walang imposible po sa Kanya. Nag-group hug silang pamilya tsaka nila sinama si David. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw ng operasyon ni Julius. Papa, ipangako mo sa amin na babalik ka, okay? Nandito lang kami. Nang makapasok si Julius sa operation room, ay tinataga ni Jasper ang kanyang sarili. Kasama rin niya ang kanyang pamilya pati na rin si David. Mahigit 6 na oras ang itinagal ang bypass surgery, kaya naman nang makita nilang lumabas ang doktor, doon lang sila nakahinga ng maayos. Stable na po si Mr. Julius. Kailangan lang po namin siyang ilipat sa private room. Doon ay naging hands-on si Jasper sa pagtatrabaho dahil masaya siya sa resulta ng operasyon. Higit pa ron ay nagpapasalamat siya kay David na dahil sa naitulong nito sa kanya. Maraming salamat talaga, mahal ko, sa lahat ng naitulong mo sa amin. Sa pagbayad ng gustusin at pagpapa-opera ni Papa. Maraming salamat talaga. Babe, wala lang yun sa akin. Masaya ako na masaya ka. Ano bang pwede kong gawin para makabawi sa'yo? Kasalukuyan silang nasa loob ng opisina ni David. Nagulat na lang siya nang bigla itong lumuhod sa harap niya. Siguro, sagot mo sa itatanong ko sa'yo. Nakangiting saad ni David habang pinapakita sa kanya ang isang singsing. Hinintay ko lang na maging okay si Tito. Bago ko itanong to sa'yo, Jasper Manalo. Jasper Manalo, I want to spend the rest of my life with you. Will you marry me? Yes. Naluluhang sagot niya rito. Nanginginig naman ang mga kamay ni David habang sinusuot sa kanyang daliri ang singsing, kaya naman napatawa siya rito. Yes, bawing-bawi na talaga ako. Masayang sambit ni David, tsaka siya nito hinalikan sa labya. Ibinalita ni na Jasper at David ang tungkol sa kanilang pagpapakasal sa mga pamilya nila. Masaya naman ang mga ito sa balitang nalaman at suportadong-suportado sa kanilang dalawa. Hindi nang tagal ay dumating na ang araw na pinakahihintay ni na Jasper at David. At iyon ang araw ng kanilang kasal. Although I expected na ikaw ang makakasama ko sa altar, gusto ko ring magpasalamat kay Camila. Kasi inilagay niya lang ang number ko sa emergency contacts mo. Tumawa ang lahat ng tao sa loob ng simbahan. Kaya naman napakamot si David sa kanyang ulo. Higit pa rin yan, I've seen you as a strong, independent woman and a faithful believer of God. Kaya mas lalo pa ako nahulog sa'yo. I have never doubted you, baby. Kasi alam ko mabuti kang tao. And I love you for that. This day marks our new journey. I love you. Naghiyawan ang mga tao pagkatapos ideklara ng pari na sila ay kasal na.
Nagpakalakpakan din ang mga ito nang halikan nila ang isa't isa. Kasalukuyang nasa hotel sina David at Jasper at dito sila magpapalipas ng kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Mahal, alam mo ba, nai-realize ko na hindi lang pala palaging kilig at tuwa ang isang relasyon, no? Marami rin pala kayong pagdadaanan. Gaya natin, nagkalayo man tayo noon, subalit pinaglapit pa rin tayo ng Diyos. Maraming nangyari sa atin. Tungkol kay Cassandra, sa ginawa ni Ella sa akin sa trabaho, na bago ko palang sinabi sa'yo. Ang sakit at pagkaka-opera ni Papa. Pero kinaya nating lahat. Nalampasan natin lahat. Kasi ganyan naman talagang pagmamahal asawa ko. Kampante at siguradong sigurado ko na tayo na sa isa't isa. Ngayong iisa na tayo, let's trust each other more, okay? Nakangiting tumango si Jasper sa kanyang asawa, tsaka nila in-enjoy ang gabi sa piling ng isa't isa. Hindi nagtagal ay biniyayaan sila ng anak na babae, si Janine. Masayang-masaya naman ang mga pamilya nila, lalo na sina Jasper at David, nang dumating si Janine sa kanila. Sisipagan ko palalo sa pagtatrabaho, mahal. Gagawa pa tayo ng 4 na mini Jasper at 5 mini David. Natawa na lang si Jasper sa kanyang asawa, tsaka niya ito hinalikan sa labi. Masayang-masaya na ang puso ni Jasper sa nangyari sa buhay niya. Sobrang blessed niya at wala na siyang hihilingin pa. Maraming aral ang pinakita ng kwento ni Jasper at David sa atin. Una, ang sakripisyong ginawa ni Jasper. Napilitan siyang tanggapin ang alok ni David dahil alam niyang kailangan niya ng pera. Hindi rin siya nagsisi, bagkus ipinagpatuloy niya sapagkat alam niyang makakatulong ito sa kanyang pamilya. Pangalawa, bago pa man malaman ni Lola Marisa sa iba, pinili ni Jasper na sabihin ang totoo, na nagpapanggap lang siya bilang nobya ni David na siyang ikinatuwa ng matanda. Pangatlo, hindi natatapos ang mundo dahil sa isang problema lang. Sa halip, kailangan nating maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa. At minsan, ang problema ang nagalapit sa atin sa Diyos. Pang-apat, may mga bagay tayong hindi sinasabi sa ating pamilya dahil ayaw natin silang mahirapan. Gaya na lang ni Julius, na itinago ang kanyang sakit, subalit mas mabuting sabihin natin ang totoo para magkaroon ng kakampi at para hindi mag-isa at para hindi magsisi sa huli. At panghuli, hindi lang puro kilig ang isang relasyon. Bagos, darating ang mga pagsubok at problema sa inyo. Kailangan nyo lang maging matatag at pagkatiwalaan ng isa't isa. Dahil sa ganoong paraan, lahat ng bagay, magsosolusyon na ninyo ng magkasama. Wakas, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Lan, dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.